Good afternoon. I am Vanessa E. Monterosa from PA2C. The public policy and policy making process. It is about the issues or public issues on how we are going to address by following the public policy process. One of the issues na napili ko is ang social justice. These issues related to fairness, equality, and distribution of resources and opportunities. Bilang isang policy analyst, ang unang gagawin is agenda setting. Dito, sa hakbang na ito, aalamin ang mga problema o concern o public. Halimbawa is yung pamamahagi ng ayuda ng gobyerno kung saan pabalik-balik o paulit-ulit na lang ang beneficiaries na nililista o di kaya yung mga malalapit lang ang nililista. Paano na lang yung mga qualified talaga na mga beneficiaries na dapat sana ay sa kanila napupunta yung ayuda. Isa ito sa mga problema na aking nakikita na hindi nasusolusyonan o nabigyan ng pansin. Pangalawang hakbang na gagawin is the policy formulation. Ito ay ang pagsusuri at pag-iisip ng mga posibleng solusyon sa ganitong problema. Maaaring solusyon nito ay ang kausapin ang tagapaglista na kung maaari ay magbahay-bahay sila sa lugar para malaman kung yung mga nakalista ba talaga ay karapat-dapat o hindi. Pangatlong hakbang na gagawin is the policy adaptation. Sa hakbang na ito, dito magkakaroon ng paggawa ng desisyon kung ito ba ay nakakatulong sa paglutas ng problema o issue sa pagiging bias pagdating sa pamimigay ng ayuda at hindi maulit ang mga ganitong concern mula sa mga tao. Pang-apat na hakbang na gagawin ay ang policy implementation. Dito sa hakbang na ito ay ang pagpapatupad ng mga patakaran na nabuo na kung saan kailangan na may tagasuri sa lugar sa mga nararapat na mga beneficiaries or qualified. Pangalawa is tagapaglista dapat ay hindi maging bias at gawin ang nararapat bilang isang tapat na empleyado. At ang panglima ay ang policy evaluation. Dito malalaman ang mga patakaran na nagawa ay epektibo ba o nakakatulong nga ba sa pamamagitan ng pag-evaluate sa lugar. Maaaring mag-conduct ng survey sa lugar kung saan yung mga nakalistang beneficiaries ba ay qualified talaga o hindi ba laging paulit-ulit ang paglilista nang sa ganun ay maiwasan na ang pagiging bias at para hindi naman unfair sa iba at di magsasabi na sila na lang lagi yung iba na karapat-dapat ay hindi na isama kasi kamag-anak, kasi kaibigan. So wala na talagang fairness and equality sa bawat isa. Kaya ito ang napili kong issue o problema ay dahil base na rin sa aking experience at mga concerns ng mga tao na lagi kong naririnig sa mga tao, subalit walang pumapansin o binabaliwala lamang ang kanilang mga hinaing. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.